day mga ka-backyard, welcome back to JBM Aquayard. Magandang umaga mga ka-backyard, magandang umaga sa ating mga subscribers at mga viewers. Ngayong umaga ang pag-uusapan naman natin is kung paano nyo marireach yung maximum growth ng inyong mga breeder na mga gapi, especially dun sa mga female at ang iba pang klase ng mga live bearer. Tatalakayin natin kung ano-ano ba ang mga ginawa ko, kung bakit napalaki ko yung aking mga breeders. Kaya naman napaka-interesting ng pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Okay, bago yun ay ibabahagi ko muna sa inyo ang aking ginawang breeding project para sa aking Zebra Danio. Ito yung completion ng aking ginawang breeding project kasi ngayon ay pre-swim na yung ating mga fry. Ito na yung first time na pakakainin natin sila ng pagkain. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung unang pagkain na binibigay ko dito sa aking mga newly hatched na mga fry. Okay mga ka-backyard, ito yung aking mga fry na mga Zebra Danio. So ngayon sila ay mga pre-swim na, and then ito na yung first time na pakakainin ko sila. Napaka-critical ng stage na ito para sa ating mga fry. Yung kanilang first food ay kailangan na dapat ay immediate nilang nakakain yun, dahil pag hindi nila nakain kaagad yun, mapupulot yung tubig ng ating ginawang breeding setup. So pag nagpulot yung tubig, doon na unti-unting mamamatay or magkakasakit yung ating mga fry. Kaya naman talagang napaka-sensitive ng gantong stage sa pagbe-breed ng mga ornamental fish, dahil kailangan piliin nyo yung mga pagkain na suitable para sa kanila. So meron ako ditong prepare. Ito yung aming product na Fry Mix Grow Booster. Napaka effective nito sa aking mga fry dito sa pangkalahatan ng aking mga binibreed na ornamental fish, dahil unang-una sa lahat mataas ito sa protein at well concentrated yung pagkakagawa nito, dahil balance yung ingredients na ginamit dito sa fry mix na ito. At the same time, napakapino ng pagkakagawa nito, dahil nga ito ay para talaga sa pinakamaliliit na mga fry ng ornamental fish. Kaya naman sa lahat ng uri ng ornamental fish ay suitable ang fry mix, dahil nga kayang-kayang kainin ito ng mga fry kahit anong uri pa ng fry na ornamental fish. So ito mga ka-backyard, kung mapapansin nyo, itong fry mix ay pinong-pino yan. Ayan. Kaya naman talagang bagay na bagay ito para sa ating mga newly born na mga fry. So pagpapakain ito sa aking mga Zebra Danio ay kaunting-kaunti lang. Pag sinobrahan natin yung pagpapakain ng commercial food sa ating mga fry ay possible na mapulyot agad yung tubig. Kaya naman bibigyan natin sila ng small amount lang para hindi lumabo yung tubig itong ating breeding setup. So ito yung ating mga fry. Kung mapapansin nyo, ayan, naglalanguyan sila. Kung mapapansin nyo, pag binudbud ko itong fry mix dito sa tubig ay naghihiwa-hiwalay yung itong powder na ito, dahil talagang napakapino niya at hindi siya bumababa sa tubig. Ibig sabihin floating itong powder na ito. Kaya naman talagang napakaganda nito sa ating mga fry, dahil yung ating mga fry ay makikita nyo naman na naglalanguyan sila sa ibabaw. Kaya naman talagang makakain nila itong ating binigay na fry mix para sa kanila. So ayan, kung makikita nyo, nag-aangatan na yung mga fry dahil naaamoy nila yung pagkain na binigay natin sa kanila. Ayan, dadagdagan natin ng konti. Ayan. So ganito lang magpakain ng fry mix sa ating mga fry. Huwag natin silang i-overfeed. Konting-konti lang ibibigay natin pagkain para sa kanila. So kung makikita nyo ngayon, nag-i-start ng kainin ng ating mga fry itong fry mix. Kahit na gaano pa sila kaliit, talagang
suitable para sa kanila yung Primix dahil nga pinong-pino ang pagkakagawa at napakalambot ng Primix, kaya naman kayang-kaya nilang ilure yung mga particles na hinulog natin dito sa tubig. At higit sa lahat ay mataas ang protein content ng Primix, kaya naman talagang mas magiging maganda yung growth potential ng ating mga fry. Isa sa may bibigay ko sa inyo example na naging successful ako sa pagpapalaki ng aking mga breeder na mga female ay itong aking mga metal black lace. Dito sila ngayon nakalagay, pero ang kanila talagang breeding setup ay nandito sa malaking 3-layer na trapal pond. So kung mapapansin nyo, talagang oversize yung mga female ko na mga metal black lace. At kung mapapansin nyo rin, yung aking mga male na metal black lace ay talagang gumaganda yung form ng kanilang mga fins. Meron ako rito sample ng female ng metal black lace. Ito yung buntis na metal black lace. Talagang malaki siya at hindi siya ordinaryong tignan kung iahambing natin sa mga regular size ng mga female na mga gapi. So sa ganito kalaking female na gapi ay kaya nitong maglabas ng 70 up to 100 pieces na fry. So, ginagawa ko lang naman na procedures para sa kanila ay mini-maintain ko yung quality ng tubig. Every week ay pinapalitan ko sila at least 3 to 4 times a week ng tubig, at nilalagyan ko yan ng asin para antibacterial, para mamatay yung mga bacteria na nandun sa tubig. At the same time, binibigyan ko sila ng healthy na pagkain. So in general, dito sa aking backyard, isang pagkain na lang binibigay ko sa kanila. Kung dati nagbibigay ako sa kanila ng mga live foods gaya ng Tuvifex at ng Dapnia at BBS, ngayon isang pagkain na lang binibigay ko sa kanila, kaya naman talaga hindi na ako nahihirapan sa pagmamanage nitong aking backyard dahil naka-centralized na yung pagkain nila. So ano ba yung pagkain na binibigay ko sa kanila? So ano ba yung centralized na pagkain na binibigay ko sa aking mga alagang isda dito sa aking backyard? So ito yung binibigay ko sa kanila. Ito ang ating powder mix fish food. So napaka inam nito sa lahat ng klase ng ornamental fish. Kung dati ay every week nagbibigay ako sa kanila ng mga live foods gaya ng Dapnia, Tubifex, and ranas naman ng ating mga breeders na napakahirap talaga na i-maintain ang mga live foods, at napakahirap din ang source nun at kailangan mo pang puntahan dun sa lugar kung saan sila pwedeng i-meet up. Unlike sa mga commercial fish food na available sa ating mga pet shop, available sa ating online mga resellers, kaya naman talagang hindi na tayo mahihirapan sa pagmamanage ng ating mga backyard. Kaya naman talagang mix combination talaga ang Primix at powder mix. Pag ikaw ay nag-breed, ito na ang Primix, wala ka nang hahanapin na iba. Wala ka mang live foods, ay kayang-kaya mo magparami ng ornamental fish. At pag yan ay malalaki na, ito naman si powder mix ang aalalay sa iyo. Mami-maintain mo yung pagpapalaki at mami-maintain mo yung pagpaparami ng iyong mga ornamental fish sa iyong backyard. Ipapasilip ko sa inyo kung paano papapaki ng aking mga alagang isda itong powder mix at itong Primix. So ito, panoorin natin.
Ayun mga ka-backyard, nakita naman natin kung gaano kaganado ang aking mga alagang isda dito sa aking backyard. Yan man ay maging fry, yan man ay maging adult, ay talagang maganda ang combination ng aking pinapakain. Kaya naman kung ikaw ay mayroong powder mix at fry mix, sigurado na ang kita mo sa iyong backyard dahil ito ang iyong magiging katuwang sa pagpapalago ng iyong negosyo. Ito ang iyong magiging katuwang sa pagpaparami pa ng iyong mga alagang ornamental fish. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel at nais mong pasukin ang gantong klaseng hobby, nais mong pasukin ang gantong klaseng business, at naiinganyo ka rin manood ng ating mga alagang mga isda, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para naman pag tayo may mga panibagong video uploads ay magiging updated ka sa mga kaganapan dito sa ating backyard. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang episode dito lang sa JBM Aquayard.